Sa kasagsagan ng halos isang taong digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, muling bumulaga sa pandaigdigang balita ang balak ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na okupahin ang buong Gaza Strip, isang hakbang na maaaring magbago sa kabuang direksyon ng labanan at magdulot ng matinding epekto sa buong gitnang silangan. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, ipinahayag ng mga matataas na Israeli opisyal na buo na ang desisyon, isang patunay ng determinasyon ni Netanyahu na supilin ang anumang natitirang puwersa ng Hamas kahit ano paman ang kahihinatnan. Ngunit sa kabila ng pagpapakita ng determinasyon, may mga tanong na hindi maiiwasang lumutang. Saan nga ba hahantong ang ganitong uri ng desisyon at ano ang magiging tunay na epekto nito hindi lamang sa militar kundi sa kabuang stability ng rehiyon? Ang planong total occupation ay nangangahulugang muling pagbabalik ng Israel sa direktang kontrol sa buong Gaza Strip, isang estratehikong hakbang na inabandona na ng Israel noong 2005 bilang bahagi ng tinaguriang Unilateral Disengagement Plan. Sa ilalim ng planong iyon, kusang umatras ang Israel mula sa Gaza at binuwag ang lahat ng kanilang mga settlements at permanenteng presensyang militar sa loob ng teritoryo. Ngunit makalipas ang halos 2 dekada, tila binabalikan na ng gobyerno ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang dating estratehiya. At ang kasalukuyang plano ay hindi lamang umatras, kundi sakuping muli hindi lang ang ilang bahagi ng Gaza kundi ang mismong kabuuan nito. Sa harap ng patuloy na kabiguan ng negosasyon para sa tigil putukan at sa mga walang patid na pag-atake ng Hamas sa teritoryo ng Israel, malinaw ang nais iparating ng gobyerno ni Netanyahu, tapusin ang labanan sa pamamagitan ng pagpapakita ng ganap na lakas at dominasyon ng militar ng Israel. Ngunit kaakibat ng planong ito ay ang napakalaking panganib, lalo na para sa mga hostages na pinaniniwala ang hawak pa rin ng Hamas at ikinukubli sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Ayon sa ulat ng Reuters, maraming analyst ang nagbabala na ang total occupation ay maaring maglagay sa mga hostages sa mas matinding peligro dahil sa posibilidad ng sagupaan sa mismong mga lugar kung saan sila itinago. Bukod pa dito, kung hindi maingat ang operasyon, maaring masawi ang ilan sa kanila sa gitna ng pagpasok ng puwersa ng Israel. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maging ang ilang opisyal ng IDF ay nagdadalawang isip sa kabuang plano, sapagkat habang layunin nilang durugin ang Hamas, may moral at pampulitikong bigat ang bawat buhay na mawawala, lalo na kung ito ay mula sa sariling bayan. Sa ulat naman mga kapatid ng Wall Street Journal, nagkaroon umano ng matinding hidwaan sa loob mismo ng pamunuan ng Israel pagdating sa isyu ng total occupation sa Gaza Strip. Bagamat malinaw ang determinasyon ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na isa katuparan ng isang total military takeover, hindi ito ganap na sinang-ayunan ng lahat ng sektor ng pamahalaan, lalo na ng mismong mga military leader ng IDF. Bagkos mas pinaburan umano ng militar ang isang limitadong operasyon lamang, mga targeted mission at surgical strike na makakaiwas sa mas malawak na pinsala sa mga inosenteng sibilyan at higit sa lahat sa mga Israeli hostages na hawak pa rin ng Hamas. Ang paglitaw ng ganitong klase ng tensyon sa loob ng pamahalaan ay nagsisilbing salamin ng mas malalim na banggaan sa pagitan ng political agenda at ng strategic military assessment, kung saan tila itinutulak ni Netanyahu ang isang matinding aksyon upang maipakita sa mga mamamayan at sa buong mundo na hindi siya magpapatinag sa terorismo, isang posisyong maaring may halong pampulitikang layunin lalo't lumulubog ang kanyang popularidad sa loob ng Israel. Sa kabilang banda, ang IDF ay mas nakatuon sa operational viability at long-term stability na mas pinapahalagahan ng mga konkretong resulta kaysa mga simbolikong tagumpay. Para sa militar, ang isang full occupation ay maaring magdulot ng matagalang insurgency, mabigat na logistical burden at posibleng pagdadawit ng Israel sa isang open-ended conflict na mahirap ng takasan. Kaya't habang ipinipilit ng mga politiko ang agresibong diskarte, ang mga general ay nagbabala laban sa isang hakbang na baka sa bandang huli ay mas magpapalala pa sa problema kaysa magdala ng solusyon. Hindi rin nananahimik ang United Nations sa harap ng banta ng total occupation ng Israel sa Gaza. Ayon sa ulat ng El Pais, matinding babala ang ibinigay ni UN Assistant Secretary General for the Middle East na si Miroslav Jenka na nagsabing ang ganitong hakbang ay tiyak na magdudulot ng catastrophic consequences para sa milyon-milyong residente ng Gaza Strip. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Jenka na ang kasalukuyang sitwasyon ay isa ng matinding humanitarian disaster at ang anumang karagdagang military escalation ay magpapalala pa sa kasalukuyang trahedya. Sa kasalukuyan, tinatayang mahigit sa 87% ng kabuang populasyon ng Gaza ang na-displace. Ibig sabihin, sila ay napilitang tumakas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa walang tigil na pambobomba, kaguluhan at takot. Hindi biro ang ibig sabihin ng displacement sa isang lugar na siksika na sa tao at kulang sa basic services. Libu-libong pamilya ang kasalukuyang nakatira sa mga tent, eskwelahan o abandonadong gusali. Madalas ay walang kuryente, malinis na tubig o sapat na pagkain. Ayon sa UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, ang mga ospital sa Gaza ay halos hindi na gumagana at ang mga relief convoy ay hindi makakapasok ng ligtas dahil sa patuloy na opensiba.
Kung itutuloy pa ng Israel ang total occupation, posibleng umabot sa sukdulan ng krisis, malawakang gutom, outbreak ng mga sakit at kawalan ng akses sa mga serbisyong medikal at edukasyon. Sa ganitong konteksto, ang banta ni Netanyahu ay hindi lamang usapin ng military strategy. Ito ay maaring magbunga ng isa sa mga pinakamatinding humanitarian collapse sa kasaysayan ng makabagong gitnang silangan. Ayon naman sa ulat ng AP News, ang planong total occupation sa Gaza ay hindi lamang simpleng usapin ng militar kundi malalim na nakaugat sa political calculus sa loob ng pamahalaang Israeli. Si Prime Minister Benjamin Netanyahu ay kasalukuyang nasa ilalim ng matinding pressure mula sa kanyang mga coalition partners, lalo na mula sa mga miyembro ng far-right bloc na nagpapalakas sa kanyang pamumuno. Ayon sa mga pinuno ng mga grupong ito, wala raw ibang solusyon kundi ang ganap na pagbuwag sa Hamas, hindi lang bilang armadong grupo, kundi bilang ideolohikal na impluensya sa Gaza. Para sa kanila, ang tanging paraan upang tuluyang mapigilan ang pag-usbong ng mga tinatawag nilang terrorist enclaves ay ang permanenteng pagkontrol ng Israel sa buong Gaza Strip. Ang ganitong pananaw ay kumakatawan sa pinakamatitinding posisyon sa loob ng Israeli political spectrum, mga paniniwalang nananawagan ng muling colonization ng Gaza at pagbabalik ng mga Jewish settlement na iniwan noong 2005. Gayunpaman, ang ganitong posisyon ay taliwas sa pananaw ng maraming international allies ng Israel, kabilang ang Estados Unidos at ilang bansa sa Europa na nananawagan ng restraint at pagbabalik sa two-state solution framework. Ang ilan sa mga Western leaders ay nagbabala na ang ganitong uri ng unilateral action ay maaring mas magpapalala sa radicalization at magdulot ng panibagong henerasyon ng mga militante. Dito mas lalong lumilinaw na ang plano ni Netanyahu ay hindi lamang isang military campaign, ito ay bahagi ng masalimuot na political equation na may layuning protektahan ang kanyang posisyon bilang Prime Minister habang binabalanse ang pressure mula sa loob at labas ng bansa. Sa parehong ulat ng AP News, itinuturing na isang ultimate gamble ang hakbang na ito ni Netanyahu. Baka sumano sa kanyang mga kilos ang matinding determinasyon na iligtas ang kanyang political career sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas. Ngunit ang kapalit nito ay posibleng lalong paghihiwalay ng Israel sa mga kaalyado nitong bansa sa kanluran. Maraming Western nations kabilang ang France, Germany at Canada ang nagsusulong ng ceasefire at hindi sang-ayon sa total military occupation. Sa ground level, ang epekto nito ay mas nararamdaman ng mga pamilyang may hostage. Sa ulat ng Time Magazine, isang ina ng Israeli hostage sa Gaza ang nagsabing ang planong ito ay death sentence para sa kanyang anak. Maraming hostage families ang lumalabas na sa lansangan upang iprotesta ang desisyon ng gobyerno. Naniniwala silang mapapahamak ang kanilang mga mahal sa buhay kung walang konsiderasyon ng militar sa mga lugar na may mga hostage. Sa kabilang banda, may mga Israeli citizen naman na sumusuporta sa plano ni Netanyahu, lalo na ang mga naapektuhan ng October 7 Hamas attack. Para sa kanila, ang tanging paraan upang muling magkaroon ng seguridad ang Israel ay ang ganap na pagdurog sa Hamas at kontrol sa buong Gaza. Ngunit ayon sa ulat ng The Guardian, ito ay isang ilusyon lamang dahil ang insurgency ay maaring lumipat sa anyo ng guerrilla warfare na mas mahirap labanan sa mahabang panahon. Nagulat din ang The Australian na ang total occupation ay maaring tumagal ng taon at mangangailangan ng mahigit 10 bilyong dolyar kada taon sa logistical at military na gastos. Hindi lamang ito usapin ng pagpapadala ng sundalo kundi kasama rin dito ang pagtatayo ng infrastructure, checkpoints, surveillance system at iba pa. Ang tanong ngayon, kaya ba itong panindigan ang ekonomiya ng Israel habang patuloy ang internal na kaguluhan at protesta? Ang legalidad ng planong ito ay pinagdududahan din ng ilang eksperto sa international law. Ayon sa Geneva Conventions, ang permanent occupation ng isang teritoryong may civilian population ay nangangailangang mayroong malinaw na legal na batayan at dapat protektado ang karapatan ng mga sibilyan. Sa ulat ng Al Jazeera, may ilang UN rapporteurs na nagbabalak ng imbestigahan ang planong ito bilang posibleng paglabag sa international humanitarian law. Sa loob mismo ng Israeli government, ilang dating intelligence at defense official ang lumalaban na rin sa ideyang ito. Ayon sa New York Post, ilang miyembro ng Mossad at Shin Bet ang nagsabing delikado ang total occupation dahil sa kakulangan sa exit strategy. Baka raw maulit ang parehong pagkakamali noong Lebanon invasion kung saan napilitang umatras ang Israel matapos ang ilang taong stalemate. Isa pang napakahalagang isyu ay ang kakulangan sa tiyak na layunin ng operasyon. Ayon sa Wall Street Journal, hindi malinaw kung ang layunin ba ay pagbuwag sa Hamas, pagkuha sa mga hostages o pagpapalit ng political control sa Gaza. Ang kawalang linaw na ito ay nagiging sanhi ng kalituhan hindi lamang sa militar kundi pati sa international na komunidad na sinusubaybayan ang bawat galaw ng Israel. Mula sa pananaw ng Palestine, ang planong ito ay tinuturing na reoccupation o muling pagsakop sa kanilang lupaing dapat ay sa ilalim ng kanilang otonomiya. Ayon sa Palestine Chronicle, tinawag ito ng mga Palestine leaders ng act of aggression and colonialism. Ngayon mga kapatid, sa kabila ng lumalalang mga babala mula sa international community at mismong mga opisyal ng militar, tila hindi natitinag si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa isang matapang na pahayag na iniulat ng Reuters, iginiit niya na handang gawin ng Israel ang lahat ng kailangan para sa aming kaligtasan.
Sa simpleng linyang ito, makikita ang isang malinaw na mensahe. Hindi alintana ni Netanyahu ang kahihinatnan ng kanyang mga desisyon, basta't naniniwala siyang ito ay para sa kaligtasan ng bansa. Ang kanyang retorika ay umiikot sa ideya ng existential threat, isang paniniwalang nasa bingit ng pagkalipol ang Estado ng Israel kung hindi kikilos ng marahas laban sa Hamas. Ginagamit ito hindi lamang upang pukawin ang damdamin ng publiko, kundi para bigyang katwiran ang mga agresibong hakbang militar, kahit pa ang kapalit ay matinding pinsala sa mga sibilyan at pagkasira ng reputasyon ng Israel sa mata ng mundo. Kasabay ng matitinding pahayag ni Netanyahu, muling nagpapatupad ng forced displacement ang Israeli military sa ilang bahagi ng Gaza City at Khan Younis. Tinatayang libu-libong sibilyan ang napilitang lumikas upang bigyang daan ang inaasahang advance ng IDF. Ayon sa mga human rights groups, ang ganitong forced evacuation ay bahagi na ng pattern ng ethnic cleansing, isang mabigat na paratang na kailangang harapin ng Israel sa UN forums. Ngayon mga kapatid, habang papalapit ang desisyong formal na okupahin ang Gaza, hindi lamang mga karaniwang mamamayan ang nagmamasid, maging ang mga makapangyarihang bansa tulad ng United States, China at Russia ay mahigpit na binabantayan ang sitwasyon. Ayon sa mga ulat, ang anumang desisyong isusulong ng United Nations laban sa Israel tulad ng sanction o international condemnation ay maaaring harangin sa pamamagitan ng veto power ng China o Russia na parehong permanenteng miyembro ng UN Security Council. Ang ganitong posibleng aksyon ay hindi lang simpleng diplomatikong galaw, ito ay may implikasyon sa mas malawak na balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa puntong ito, malinaw na ang Gaza ay hindi na lamang simpleng lugar ng sagupaan, kundi isa ng geopolitical chessboard kung saan ang bawat hakbang ay may epekto sa pandaigdigang ugnayan, alyansa at mga proxy conflict. Ito ay nagpapakita na ang krisis sa Gaza ay hindi lang lokal, kundi bahagi ng isang mas malawak na larong politikal sa pagitan ng mga superpower. Sa kabuuan, ang planong total occupation sa Gaza ay hindi lamang isang estratehikong hakbang militar, ito ay isang hazardous gamble na may malalim na epekto sa kinabukasan ng buong rehiyon. Isa itong delikado at komplikadong desisyon na maaring magpalala sa kasalukuyang humanitarian crisis, magdulot ng mas malawak na digmaan at tuluyang sirain ang reputasyon ng Israel sa mata ng mundo. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!